ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. First love, ito ang pag-ibig na kailanman ay hinding-hindi mawawala o malilimutan ng ating isipan. Ito rin ang klase ng pag-ibig na maaaring mag-iwan ng magagandang alaala sa paglipas ng panahon. Ikaw kabarangay, anong karanasan ang tumatak sa'yo noong nakilala mo ang first love mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Renato, 30 years old at panganay sa 5 magkakapatid. Ako ang breadwinner ng pamilya at nagtatrabaho noon sa Australia bilang OFW. Naging waiter ako sa pinapasukan kong restaurant sa Canberra, ang capital city ng Australia. At 10 taon yung naging kontrata ko doon. Mahirap, pero kailangan kong kumayod. Simula nang mamatay ang aking tatay sa sakit na cancer. Simula nang iwan kami ng aking ama, ay itinuong ko ang aking sarili sa trabaho at sa pamilya. Sa 10 taon kong pagtatrabaho sa ibang bansa ay naipatayo ko na ang bahay namin. Napag-aral ko na rin ang aking mga kapatid at naibibigay ko naman ang mga gusto ng aking nanay Lydia. Hindi ko na inisip kung may matitira pa sa sahod ko para naman sa pangsarili kong mga gusto. Ang mahalaga ay maibigay ko ang pangangailangan ni nanay at ng mga kapatid ko. Maging maayos lang ang buhay nila at maging masaya ay okay na ako. Umikot ang mundo ko sa pagtatrabaho, Papa Dudut, at maibigay ang pangangailangan ng aking pamilya. 30 anyos na ako at sa buong pamamalagi ko sa Australia ay hindi ako nagka-girlfriend. Kahit nung magtrabaho ako sa Australia ay wala rin akong naging nobya. Ipinangako ko kasi sa aking sarili na pagtatapusin ko muna ng pag-aaral ang aking mga kapatid bago ako mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Unti-unti ko namang natupad ang mga yon, Papa Dudut. At dahil doon ay napagdesisyonan ko muna noon na magbakasyon sa Pilipinas para makita naman ang ipinatayo kong bahay para kina nanay at sa mga kapatid ko. Nay! Sa wakas, nakauwi ka na. Pasensya na kung late ako sa pagsundo sa'yo. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman po, mga 30 minutes lang. Sabi ko naman po sa inyo, magta-taxi na lang ako. Ay naku, sayang ang gastos kung magta-taxi ka pa. Siguradong malaki ang magiging pamasahe mo. Isa pa, marami kang dalang gamit, kaya siguradong mahihirapan ka. Baka samantalahin ka pa ng ibang taxi driver dyan. Oo nga po eh. Kaya ang hirap mamuhay dito sa Pilipinas. Minsan, sarili mo pang kababayan yung manloloko sa'yo. Samantalang pare-pareho lang naman tayo na gustong makarao sa araw-araw. Kaya nga nag-arkila na lang ako ng sasakyan natin pa uwi. Mas mura at mas komportable pa sa biyahe. Salamat, Nay. Wala yun! Siya nga pala, Renato. Hanggang kailan ka rito sa Pilipinas? 6 na buwan lang po. Ha? Ang tagal nun ah. May ipon naman po ako. Huwag nyo nang alalahanin yung gastos. Tsaka halos 10 taon din ako nawala. Gusto ko naman makasama kayo ng matagal-tagal. Ay kung sa bagay, marami na ring nagbago mula nang umalis ka. Nay, saan nyo pala gusto magbakasyon? O kaya baka may gusto po kayong bilhin o kainin. Naku, ang totoo anak. Matagal ko nang gustong bumili ng alahas. May binibenta kasi sa akin yung kapitbahay natin. Kaso hindi ko nabili. Kulang pa kasi yung budget ko. Baka pwedeng yun na lang. Ganun po ba?
Sige po, bibili natin yan. Ay talaga? Oo naman po, Nay. Naku, napakabait talaga nitong anak ko. Kaya paborito ko to eh. Pahalik nga. Kayo talaga. Pinaliguan niyo pa ako ng halik sa pisngi. Tsaka alam ko naman pong binobola niyo lang ako. Uy, hindi ah. Sa lahat ng anak ko, ikaw lang yung hindi nagpapasakit ng ulo ko. Bakit, Nay? Pinapasakit na ba ng mga kapatid ko yung ulo niyo? Ay, kung alam mo lang, Renato, yung isa mong kapatid na babae, gusto palaging sumasama sa mga barkada. Magbi-beach daw sila. Eh, hindi ko pinayagan kasi malayo at may mga kasamang lalaki. Kayo naman, Nay. Para namang hindi kayo dumaan sa pagkadalaga. Sana pinayagan niyo na. Anong payagan? Nako, hindi ah. Iba na ang mga kabataan ngayon. Hindi tulad ng mga panahon nyo na may mga takot pa sa magulang. Masyado na silang mapupusok ngayon. Alam mo ba yung anak ng kapitbahay natin? Grade 10 pa lang, buntis na! Kayo talaga. Tayo na lang kaya mag-beach magkakasama. Tagal ko na rin hindi nakakita ng dagat. Doon sa Australia, puro mga building at sasakyan lang nakikita ko. Talaga ba anak? Uy, sige, sigurado ako matutuwa ang mga kapatid mo. Papadudot ni minsan ay hindi ako humindi sa mga gusto ng aking ina. Kung ano ang mga bagay na gusto niyang bilhin at gawin ay palagi ko yung sinusunod. Madalas nga ay kulang pa ang pinapadala ko sa panggastos nila sa bahay. Minsan ay naiinis ako dahil halos kakapadala ko pa lamang ng pera sa kanila, wala pang isang buwan ay ubos na. Pero kahit na ganoon ay hinahayaan ko na lamang. Dinadaan ko na lamang sa pag-iinom ang inis ko. At kinabukasan ay balik na naman sa normal ang lahat. Paulit-ulit lang ang nangyayari sa akin at wala naman akong magawa dahil para din naman sa kanila yung ginagawa ko noon. May mga pagkakataong nangungulila ko noon sa aking pamilya. Mahirap man ay tinis ko ang mga araw na ako lamang ang mag-isa. Papadudot minsan nga ay naisip ko na umuwi na lamang at maghanap ng trabaho. Pero tuwing sasagi sa isipan ko ang mga bagay na yon ay palaging may nangyayari na hindi ko inaasahan. Nang minsang magpaalam ako sa boss ko na mag-resign ako ay sakto namang naaksidente ang bunso kong kapatid. Nabangga raw ng kotse ang minamaneho niyang motor. Wala akong nagawa kundi ang ipagpaliban na lamang muna ang pag-uwi ko sa Pilipinas dahil nabaon ako sa utang noon sa mga kaibigan ko sa Australia para sa pampapagamot sa kapatid ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga panahong yon, papadudot. Wala kasi sa buwan ng budget ko ang emergency fund na gagamitin para sa ospital kaya nakahiram ako sa mga kasama ko sa trabaho. Itinuloy ko ang pagtatrabaho sa Australia kasi ayaw ko namang pumayag na magtrabaho si nanay. Matanda na siya at may mga iniinda na ring mga sakit. Kaya kahit halos magkandakuba na ako sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay nagtiyaga pa rin ako dahil kailangan ako ng pamilya ko. Isang buwan pa nga lang ako noong nagbabakasyon sa Pilipinas, papadudot, ay naimitehan ako ng mga kaklase ko noong high school na pumunta sa aming class reunion. Nung una ay ayaw kong pumunta dahil nahihiya ako. Alam ko kasing mas successful na sa akin ang mga kabatch ko. Pero nang malaman kong may isang tao na naging importante sa akin ang dadalo, hindi na ako nagdalawang isip pa at pumayag na sa imbitasyon nila. Pakiramdam ko tuloy ay nanunumbalik ang masasayang nangyari noong high school pa ako. Pumunta ako sa class reunion namin at doon ko siya nakita. Hindi pa rin siya nagbago, papadudot. Maganda pa rin siya tulad ng dati at masasabi ko talagang first love never dies. Dahil nang magkita muli kami ay muling bumilis ang tibok ng aking puso. Muli kaming nagkita ng babaeng una kong minahal, papadudot. Siya nga pala, ang pangalan niya ay Luisa. Luisa!
ikaw pala. Upo ka. Bakante pa naman dito sa tabi ko. Sige, salamat. Kamusta na? Okay naman. Tagal na nating di nagkita. Ilang taon na nga ba? Oo nga eh. Siguro mga 12 years na. 12 years na? Pero Hanep, hindi ka pa rin nagbabago. Ang ganda mo pa rin. Ikaw rin, hindi ka pa rin nagbabago. Gwapo pa rin? Hindi. Bolero ka pa rin. Uy, hindi kita binubola. Totoo sinasabi ko. Maganda ka pa rin talaga. Ay nako, ewan. Ewan ko sa'yo. Nga pala, may asawa at anak ka na ba? Bakit mo naman natanong? Wala naman. Baka kasi may magalit at biglaan na lang akong suntukin dito habang kausap kita. Wala no. Matagal nang wala. Ibig mo sabihin, single ka ngayon? Oo. Single mom. Bakit parang nahihiya ka na single mom ka? Iilan lang kasi sa mga kaklase natin yung may alam tungkol sa anak ko. Isa ka lang sa mga sinabihan ko. Ganun ba? May gusto sana ako itanong sa'yo eh. Kung okay lang. Ano ka ba? Para namang wala tayong pinagsamahan. Sige lang, magtanong ka lang. Matagal ka na bang hiwalay sa asawa mo? Mga 2 taon na rin siguro. Wala eh. Naghanap pa rin ng iba eh. Isipin mo yun, 5 taon na yung anak namin saka pa siya nagloko. Hindi ka niya deserve. Ikaw, sigurado ako may sarili ka ng pamilya. Wala. Hindi ko muna iniisip yun sa ngayon. Ha? Bakit naman? 30 years old ka na, di ba? Oo. Kaso, mas priority ko muna ngayon sila nanay at mga kapatid ko. Breadwinner kasi ako, panganay. At ako lang kumakahit sa amin simula nung namatay si tatay. Kaya heto, single pa rin simula nung maghiwalay tayo. Ibig mong sabihin, never ka pa nagka-girlfriend pagkatapos nung sa atin? Oo, kasi nung maghiwalay tayo, hindi naman nawala yung pagtingin ko sa'yo. Diba, ipinangako ko sa'yo noon na ikaw yung pakakasalan ko. Kung nagkataon pala, ako sana'y naging tatay ng anak mo. Ay, alam mo, masarap yung spaghetti nila rito. Gusto mo ba ikuha rin kita? Hindi na, okay na ako dito sa iniinom ko. Sigurado ka? Oo, ayokong kumain ng marami. Sige, ikaw bahala. Masarap pa naman yung mga handang pagkain. Mag-uwi ako mamaya para sa anak ko. Luisa, pwede ba tayo magkita ulit? Ha? Bakit naman? Wala naman. Gusto lang kita makasama madalas habang nagbabakasyon ako rito. Babalik na kasi ako ulit sa Australia after 6 months. Sige, okay lang. Ikaw bahala. Papadudot pakiramdam ko ay nagkaroon ulit ako ng pag-asa sa sinabing yon ni Luisa. Naging memorable ang gabing yon para sa akin. Hindi nga ako nakatulog dahil magdamag kong iniisip kung ano ang susunod kong gagawin kapag nagkita kaming dalawang muli. Inaamin ko na may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Naghiwalay lamang kami dahil mas inisip ko ang kapakanan ni nanay noon. Pero maayos naman kaming naghiwalay ni Luisa at sinabi ko sa kanya na kailangan ko munang magtrabaho sa ibang bansa para may pangtustos sa gastusin ng aking pamilya. Hindi naman siya kumontra sa mga sinabi ko noon. Yun nga lang ay nang maging OFW ako ay nawalan na rin ako ng balita sa kanya. Lumipas man, papadudot, ang mahigit 1 dekada na hindi kami nagkita ay nananatili pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na sa pagkikita namin ay manunumbalik ang mga masasayang ala-ala naming dalawa sa aking isipan. Natatandaan ko na noong kami pa ay masaya naman ang naging tagbo ng relasyon namin, sabay pa nga naming pinapangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero biglang nagbago ang desisyon niya nang magkasakit ang kanyang ina. Hindi niya raw kayang iwanan ang nanay niya kasi sila na lang ang magkasama sa buhay. Maaga rin kasing nawala ang tatay ni Luisa kaya tanging ang kanyang ina ang naging sandalan niya ng mahabang panahon.
Naunawaan ko naman ang dahilan niya pero hindi ko naman pwedeng ipagsawalang bahala na lamang ang kagustuhan kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Lalo't kapos kami noon dahil si nanay na lamang din ang naging katuwang ko para mabuhay kami. Nakakatuwa lang na kahit papaano ay naiahon ko sa hirapang pamilya ko, Papa Dudut. Unti-unti kong nakikita ang mga bagay na pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Kaya hindi naman siguro masama kung sakaling hayaan ko namang maging masaya ang sarili ko sa muli naming pagkikita ni Luisa. Papa Dudut, ng mga oras na magkausap kami ay marami akong gustong sabihin sa kanya. Gusto kong ipakita kung gaano ako kasaya na nagkita kaming muli. Kaya lang ay kakaunti lamang ang oras na kami ay nagkausap. Pero nangako ako noon sa sarili ko na kung magkikita pa kami ay hindi ko na palalampasin ang pagkakataon sapagkat gusto kong ligawan siyang muli ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko, Papa Dudut. Nagkita kaming muli ni Luisa sa isang restaurant sa Makati. Sa muli naming pagkikita ni Luisa ay hindi ko maitago ang sayang nararamdaman ko. Ganon pala talaga kapag gusto mo ang isang tao. Kulang ang isang araw na kasama mo siya. Kung pwede nga lang ay huwag na sanang matapos ang oras na magkasama kaming dalawa. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ko habang kausap ko siya at pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang kaba habang kausap ko si Luisa. Hindi ko nga siya magawang titigan ng diretsyo sa mga mata dahil naiilang ako. Pero hindi ko hinayaan na pangunahan ako ng kaba noong mga oras na yon. Inamin ko sa kanya na gusto ko siya at nung una ay tila nag-aalinlangan siyang sumagot nang aminin ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Hindi rin naman siguro masama kung sakaling manligaw ako sa kanya kasi nga single naman siya at hiwalay sa asawa. Tatanggapin ko naman kahit may anak na siya, Papa Dudut. Alam kong hindi magiging madali ang lahat sa amin pero kahit ano pa man ang pagsubok na dadaanan naming dalawa ay handa akong harapin makasama lamang siya. Hindi ko naman pinalampas ang sandali na magkasama kami at tinanong ko siya kung maaari ba akong dumalaw sa bahay nila. Pumayag naman siya, Papa Dudut. Pagkakataon ko na kasi yon para patunayan sa kanya na handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa kanya. Noong mga oras na yon ay nakatayo ako sa harap ng pinto ng bahay niya. Nagdadalawang isip pa akong mag-doorbell pero nandun na rin naman ako kaya nilakasan ko na ang loob ko, Papa Dudut. Sino naman kaya to? Sandali lang. Surprise! Renato, ikaw pala. Hindi mo man lang sinabi na dadalaw ka? Gusto sana kita sorpresahin kaya eto, para sa'yo pala. Salamat. Nag-abala ka pa? Halika, pasok ka. Mag-isa ka lang ba? Oo. Pasensya ka na, medyo magulo tong bahay. May gusto ka bang inumin? Juice, soft drinks? Kape, meron ka ba dyan? Oo. Sandali, ipagtitimpla kita. Maupo ka muna. Nasaan pala yung anak mo? Kasama ngayon ng tatay niya. Kapag weekend, sinahayaan ko muna silang mag-ama. Luisa, hindi ka ba nahihirapang magpalaki ng anak? Nahihirapan, syempre. Pero kailangan ko maging matatag kasi kailangan ako ng anak ko. Oh, eto na yung kape mo. Dahan-dahan ka lang, medyo mainit. Salamat. Mahal mo pa ba yung tatay ng anak mo? Ano namang klaseng tanong yan? Wala lang.
Baka lang kasi naiisip mong humanap pa rin ng katuwang sa buhay since matagal ka ng single. Hindi ko muna iniisip yan sa ngayon. Mas priority ko kasi anak ko kaysa sa mga ganyang bagay. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto ko tayong ligawan? Huwag kang ngang magbiro, Renato. Hindi ako nagbibiro. Nag-iisip ka ba? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa paligid mo? May anak na ako. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Gusto kita. Yun ang mahalaga sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Luisa, totoo tong nararamdaman ko. Gusto pa rin kita at handa akong patunayan yun. Ano bang nakita mo sa akin para magustuhan mo? Marami. Hindi ka katulad ng ibang babae na nakilala ko. Mabait ka, maalaga, at higit sa lahat, totoong tao ka. Sige, payag na akong manligaw ka. Talaga? Pero wag kang umasa na sasagutin kita agad ah. Oo, hindi ako aasa. Sigurado ako na hindi mo pagsisisihan na pinagbigyan mo ako manligaw sa'yo. Tingnan natin. Salamat ah. Sus, para yun lang eh. Oh, kape mo, baka lumamig. Sorry, na-excite lang ako. Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman. Medyo madilim na rin kasi, baka hinahanap ka na rin ng nanay at mga kapatid mo. Oo nga pala, kailangan ko na rin umuwi. Gusto kasi ni nanay na sa bahay na ako maghapunan. Salamat nga pala sa kape ah. Wala yon. Siya nga pala Luisa, pwede ka ba maimbita sa amin minsan? Sige, basta sabihan mo lang ako kung kailan. Masaya akong nakita ka ulit. Ako rin. Masaya ako nagkita ulit tayo. At nagkausap ng matagal-tagal. Pwede ba ulit ako dumalaw dito? Oo naman. Welcome na welcome ka rito kahit kailan mo gusto. Sana, pati sa puso mo, maging welcome ulit ako. Ang dami mong alam. Sige na, umuwi ka na. Baka lalo kang gabihin. Sige, alis na ako. Ingat ka. Papadudot isang pag-asa ang nakita ko ng mga panahong yon. Akala ko nga ay hindi ako papayagan ni Luisa na manligaw sa kanya. Nag-aalangan din ako noong una dahil baka huli na ang lahat para sa amin. Pero mali pala ako. May pag-asa palang maibalik ang dating kami. Pinaunlakan ni Luisa ang hiling ko na siya naman ang bumisita sa bahay at ipakilala ko kina nanay. At sa pagpayag niya, ay kaagad ako nag-set ng araw para may pakilala siya sa aking pamilya. Nagdala pa nga si Luisa ng mga prutas para kay nanay at masaya naman ang pagsalubong sa kanya ng aking ina. Welcome na welcome siya sa bahay namin. Ipinagluto pa nga siya ng masasarap na putahe ng nanay ko. Ilan sa mga yon ay alam kong mga paborito niya. Marami pa rin naman akong alam tungkol kay Luisa kahit matagal kaming nagkahiwalay. Lalo na pagdating sa mga paborito niya. Hanggang sa panahon na yon ay alam ko pa rin ang mga paborito niyang panoorin, pati na rin ang mga paborito niyang kanta. Pink naman ang paborito niyang kulay kaya sinabi ko kay nanay na pink ang ilagay na mantel sa mesa namin. Naging magaan ang pakikitungo ni nanay kay Luisa Papadudut. Marami rin pala silang pagkakapareho. Pareho nilang interes ang pagluluto at panonood ng mga drama sa telebisyon. Nagulat nga ako dahil mukhang mas magkakasundo sila ni nanay sa mga bagay na gusto nilang gawin. Hindi na itinago ni Luisa kay nanay na may anak na siya pero hiwalay sa asawa. Ipinaliwanag ko naman sa aking ina kung ano ang sitwasyong meron si Luisa at naunawaan naman niya ang bagay na yon. Pero napansin ko na medyo nag-iba rin ang timpla ni nanay matapos mapag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng anak at pagiging hiwalay sa asawa ni Luisa. Ganoon pa man noong buong time na nasa bahay si Luisa ay naging maganda ang pakikitungo ng pamilya ko sa kanya. Akala ko naman ay maayos na ang lahat. Totoo nga ata yung sabi nila na huwag kang maging masyadong masaya kasi may bawi yon. Kung anong saya mo ng sobra ay merong kaukulang kalungkutan yon na kapalit papadudot.
Nay, pwede ho ba tayo mag-usap? Sige anak, ano bang pag-uusapan natin? Bakit bigla na lang nagbago yung timpla nyo kanina nung nalaman nyo may anak na si Luisa? Aba, napansin mo pala. May problema ho ba, Nay? Bakit mo ba pinakilala sa akin ang babaeng yon? Kasi gusto kong makilala nyo yung babaeng gusto kong mapangasawa. Akala ko okay siya sa inyo. Akala ko rin eh. Pero hindi ko pala siya gusto para sa'yo. Marami pang ibang babae dyan. Makakahanap ka pa ng disenteng babae. Disente siya, Nay. Disente? Naririnig mo ba yung sarili mo, Renato? Kailan ba naging disente ang babaeng naanak ka na ng kung sinong lalaki, ha? Ano? Ikaw ang magpapalamon sa anak ng babaeng yon? Mag-isip ka nga. Ganyan ba talaga kayo mag-isip? Tingin nyo ba magiging sangkalan lang ako ni Luisa sa mga nangyari sa buhay niya? Ay bakit? Hindi ba? Kilala ko ang mga ganong klase ng babae. Baka ginusto ka lang niya para may magsustento sa kanila ng anak niya. Kaya tigilan mo na yung babaeng yon. Mahal ko si Luisa, Nay. Ay hindi mo alam yung sinasabi mo. Akala ko ba okay na sa inyo si Luisa? Bakit bigla yata nagbagong isip nyo? Hindi ka nag-iisip. Disgrasyada yung babaeng yun. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa'yo? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Wala ho akong pakialam sa sasabihin nila. Kung ikaw wala, ako meron. Hindi ko kayang marinig na pinagchichismisan tayo ng mga kapitbahay dahil lang sa... Dahil sa ano? Dahil may anak yung babaeng mahal ko? Anak naman! Hindi mo ba naiisip na baka gawin ka lang panakipbutas ng babaeng yun? Hindi siya ganong klase ng babae. Ay paano ka nakakasiguro? Ilang taon kayong hindi nagkita. Malay ba natin kung anong klaseng babae yan? Tama na ho, Nay. Anak, sundin mo na lang ako. Palagi kita sinusunod, Nay. Palagi. Pero hindi sa pagkakataong to. Bigay niyo na ho to sa akin. Ay hindi pwede! Huwag mo nang ipilit yung babae niyo sa pamilya natin! Nay, buong buhay ko, ibinuhos ko sa inyo ng mga kapatid ko. Tiniis ko lahat para sa pamilya natin. Yung pangungulila at pagkasabi ko na makita kayo, lahat yun, tiniis ko. Wala na nga ako itinira para sa sarili ko eh. Halos lahat ng meron ako, ibinigay ko sa inyo. Sinusumbatan mo ba ako? Hindi, Nay. Gusto ko lang sana sabihin na kahit ngayon lang, ako naman. Sana pagbigyan niyo ako kahit ngayon lang. Please naman, Nay. Buksan mo ang mga mata mo! Hindi siya ang para sa'yo! Wala na ho akong ibang nakikita na makakasama habang buhay. Si Luisa lang. Marami pang mga babae dyan! Mas maganda at edukada pa! Naniniwala akong may iba ka pang makikilala! Siya lang ho'y gusto ko. Siya lang, Nay. Utang na loob, Renato! Makinig ka naman sa akin! Gusto ko lang na mapabuti ang buhay mo! Gagawin ko ang gusto ko, Nay. Sa ayaw at sa gusto nyo. Mukhang wala na rin naman patutunguhan tong usapan na to. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Renato! Bumalik ka rito! Renato! Halos ilang linggo rin kaming hindi nagpansinan ni nanay noon, Papa Dudut. Naging malamig ang pakikitungo namin sa isa't isa. At may mga pagkakataon pa nga na parang hangin lamang ako sa kanya sa tuwing magkakasalubong kami. Masakit para sa akin na may samaan kami ng loob ng nanay ko. Pero hindi ko naman kayang basta na lamang sundin ang gusto niya. Mahal na mahal ko si Luisa. Kaya kahit mabigat sa loob ko ay sinuway ko ang aking ina. Mahal ko si nanay pero hanggang kailan niya ako kontrolin ang mga bagay na gusto ko. Ang totoo ay gustong gusto ko siyang kausapin pero sa tuwing magtatangka kong lapitan siya ay palagi niya akong iniiwasan. Mahirap man pero kinailangan ko talagang tiisin. Pero umaasa ako ng mga panahon na yon na hindi na lalo pang lumala ang tampuhan namin ng nanay ko. Kaso matigas siya, kahit na anong gawin kong pakiusap ay baliwala lang sa kanya. Madalas pa rin akong dumadalaw sa bahay ni Luisa at nakilala ko na rin ang kanyang anak at naging maganda naman ang relasyon ko sa bata. Hindi ako sumuko at ipinaglaban ko siya sa lahat. Kahit pa sa buong pamilya ko. Isang gabi ay inimbitahan ako ni Luisa sa bahay nila at wala doon ang anak niya. Kaya kami lang dalawa magkasama ng gabing yon. Nag-set up pa siya ng candlelight dinner at naghanda ng mga masasarap na pagkain. Tinanong ko siya kung anong meron at nagluto siya ng ganong karaming pagkain.
Hindi ko akalain na yun na pala ang araw na pinakahihintay ko. Sa wakas ay nakuha ko na ang matamis niyang oo. Nung una ay nagulat ako at walang paglagyan ng saya sa aking dibdib nang marinig ko ang mga sinabi niya. Hindi ko na napigilang yakapin at halikan siya sa labi na labis ang tuwang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Nang matitigan ko ang kanyang mga mata ay mas naramdaman ko ang labis na pagmamahal ko para sa kanya, Papa Dudut. Ang gabi ring yon, ang unang gabi na may nangyari sa aming dalawa. Pinaramdam ko ang nag-uumapaw kong damdamin para sa kanya. Ang mainit na gabing yon ay mas lalo pang naging mapusok dahil hindi lang isa, kundi maraming beses kong pinaramdam sa kanya ang pagmamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil official na kami ni Luisa, Papa Dudut, ay pinakilala na niya ako sa anak niya bilang boyfriend. Naging masaya naman ang anak niya sa binalita namin. Mabuti pa nga ang bata, hindi hinusgahan ang relasyon namin ng nanay niya. Sa halip na kumontra ay sinuportahan pa kami. Ipinakilala ko na rin siya sa mga kapatid ko bilang girlfriend ko. Hindi rin naman kumontra ang mga kapatid ko dahil gusto lang din ng mga ito na maging masaya ko. Mabuti na nga lang at hindi nila ako pinigilan sa gusto ko. Pero iba ang naging reaksyon ni nanay nang sabihin kong kami na ni Luisa. Tahimik lamang si nanay na mga oras na yon. Pero alam kong hindi niya nagustuhan ang ibinalita namin sa kanya. Iniwasan pa nga ni Luisa o iniwasan niya si Luisa nang alokin siya nito ng pagkain. Nahuli ko rin siya noon na pinapagalitan si Luisa nang hindi sinasadyang matapunan siya nito ng tubig sa damit. Inawat ko noon si nanay pero sinabi lang ni Luisa na wag na lang daw akong pumatol dahil siya naman ang may kasalanan. Hindi ko talaga maintindihan si nanay ng mga panahon na yon, Papa Dudut, at hindi na nga lang ako sumagot dahil ayaw ko rin namang mapahiya si Luisa. Para bang hangin lang si Luisa kay nanay at hindi ko nagustuhan ang inasal ng nanay ko sa harap ng babaeng mahal ko. Para na rin niya akong binastos sa mga ginawa niya. At dahil nga roon ay hindi ko napigilan ng aking sarili na kumprontahin muli si nanay nang makauwi na si Luisa. Nakakainis lang na hindi man lang nirespeto ng nanay ko ang kagustuhan ko. Siya pa ang may ganang magmataas pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilya namin. Hindi naman sa nanunumbat ako, Papa Dudut, pero sa hirap ng dinanas ko sa ibang bansa. Sana naman ay sinuportahan ako ni nanay sa mga desisyon na makasama si Luisa habang buhay. Pero mukhang malabong mangyari ang bagay na yon dahil parang naging sintigas ng bakal ang puso ng aking ina. Nay, kausapin mo naman ako. Hanggang kailan mo ba ako babaliwalain? Hanggat hindi mo nilalayuan ang babaeng yon, hindi magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mahal ko siya? Wala akong pakialam. Kung hindi mo hihiwalayan ang babaeng yon, huwag kang umasa na magkakaayos tayo. Bakit ba ayaw niyo sa kanya? Mabuting tao si Luisa. Sigurado ako magugustuhan niyo siya. Bakit hindi niyo muna siya subukan kilalanin? Ay, hindi ko siya kailangang kilalanin. Ilang beses ko na rin bang sasabihin sa'yo na kilala ko yung hilat siya ng mga ganong klase ng babae. Sasaktan ka lang niya. Talaga po ba? Ang bilis niyo naman manghusga. Manghuhula po ba kayo para malaman na sasaktan niya lang ako? Renato, wag mo nga ipagtanggol ang babaeng yon. May pangalan po siya, Nay. Wala akong pakialam. Hindi ko siya gusto. At
kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. Nay naman! Ay Renato, tama na! Huwag mong ipilit sa akin ang gusto mo mangyari. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ko siya magugustuhan. Ano po bang kailangan kong gawin para matanggap niyo si Luisa? Anak, pakiusap! Tigilan mo na yung kapipilit na magustuhan ko siya. Wala rin mangyayari. Ganyan na ba talaga katigas yung puso mo, Nay? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko sa babaeng yon? Hindi po kayo magdedesisyon para sa akin. Nanay mo ako. Kaya may karapatan ako na magdesisyon para sa pamilyang to. May nanay pa pala ako. Huwag mo kong binabastos, ha? Ganito talaga igaganti niyo sa akin sa lahat ng sakripisyong ginawa ko? Ikaw lang naman yung inaalala ko. Ako ba talaga o yung sinasabi ng ibang tao? Anak, ayaw mo kasing makinig sa akin. Nay, buong buhay ko, sa inyo lang ng mga kapatid ko umikot yung mundo ko. Huwag niyo naman ako ipagdamot sa taong mahal ko. Hindi naman sa ganun. Simula nung mawala si tatay, ako na yung nagtrabaho para sa pamilyang to. Halos mangulila ako sa inyo habang nasa ibang bansa ako. Pero may narinig ba kayo sa akin? Di ba wala? Anak, hindi mo kasi naiintindihan. Hindi po, Nay. Naiintindihan ko na. Mas mahalaga sa inyo yung sasabihin ng iba kaysa sa mararamdaman ko. Wala naman kayong pakialam sa akin, di ba? Kaya mas mabuti pa kung aalis na lang ako rito. Ano ka mo? At saan ka naman pupunta? Aalis na lang ako sa bahay na to. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Anak, mag-usap tayo. Paano naman kami ng mga kapatid mo? Huwag kayong mag-alala. Padadalan ko pa rin naman kayo ng pera. Anak, huwag ka nang umalis. Hindi ko na kaya, Nay. Kung ganito lang din ang gusto niyo mangyari, mas mabuti pang lumayo na lang muna ako. Papa Dudut, dahil sa naging pagtatalo namin ng nanay ko ay nag-decide na muna akong umalis sa amin. Pinuntahan ko si Luisa sa bahay nila at nakiusap na kung pwede ay sa kanila na muna ako tumuloy. Magiliw naman akong pinatuloy ng girlfriend ko sa bahay nila. Mabigat man sa akin ang pag-alis ko sa amin ay wala naman akong magagawa dahil ayoko rin naman na mas lumala pa ang hindi namin pagkakaunawaan ni nanay. Tiniis ko na hindi ko siya kausapin. At may mga pagkakataong tumatawag siya pero hindi ko yon sinasagot. Hindi naman ako nagmimintes na magpadala sa kanila sa tuwing kailangan nila ng pera sa bahay. Pero sa kapatid ko pinapadaan ang mga pinapadala ko dahil gusto kong maramdaman ni nanay na masama pa rin ang loob ko sa kanya. Para bang naging bato na rin ang puso ko dahil sa mga nangyari. 2 linggo rin akong nagstay kina Luisa, Papa Dudut. Akala ko nga ay hahayaan lamang ako ni Luisa sa desisyon ko. Pero iba pala ang babaeng minahal ko. Siya mismo ang kumumbinsi sa akin na makipag-ayos kay nanay. Ayaw niya raw na mas lalo pang lumala ang hindi namin pagkakaunawaan. Kaya siguro gano'n na lamang ang pangungumbinsi niya sa akin na makipag-ayos na. Isa pa ay ayaw din niya na mas sumama pa ang tingin ng nanay ko sa kanya kung sakaling hahayaan niya lamang ako noon na hindi umuwi sa amin. Kung sakaling pakakasalan ko siya, hindi naman siya papayag na may samaan sila ng loob ng aking ina. Naisip kong tama nga rin ang mga sinabi niya. Pakakasalan ko si Luisa pero ayaw ko namang may mabigat siyang nararamdaman sa nanay ko kapag naging mag-asawa na kami. Papa Dudut, doon ko na-realize na tama yung punto ni Luisa na kahit na anong mangyari ay pamilya pa rin kami ni nanay. Matapos ang aming pag-uusap ay sinamahan niya ako sa bahay namin. Nasa harap pa lamang ako ng aming bakuran ay abot langit na ang kaba ko dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay nanay. Oras na makita niya ako. Pero sinabi lang ni Luisa na kahit na anong mangyari ay nasa likod ko lamang siya. Kabado pa akong umuwi sa amin sa bahay para makipag-ayos kay nanay ng mga oras na yon, Papa Dudut.
Nay, Oh, butit umuwi ka pa. may kasama po pala ako. Nay, kumusta po? O siya, pumasok na kayo. Naghanda ako ng pagkain. Sige po. Mukhang hindi bad mood si nanay mo ngayon ah. Oo nga eh. Halina kayo! Baka lumabig tong pagkain hinanda ko. Opo, Nay! Nay, para po pala sa inyo. Bumili po kami ng kakanin sa palengke para may merienda kayo. Ilagay mo na lang dyan. Salamat. Nay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yon? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko nung nakaraan. Mali ako na pinagsalitaan ko kayo ng masama. Kahit anong mangyari, nanay ko pa rin po kayo. Sana po magkaayos na tayo. Ako rin po. Gusto ko pong mag-sorry kung ano man yung pagkakamaling nagawa ko. Pero mahal na mahal ko po ang anak nyo. Pangako po na hinding-hindi ko sasaktan si Renato. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya. Masyado akong pinangunahan ng takot. Mas iniisip ko pa yung sasabihin ng iba kaysa sa kasiyahan ng anak ko. Anak, sorry ha. Nay, huwag na kayong umiyak. Luisa, anak. Pasensya ka na kung nahusgahan kita kaagad. Sana mapatawad niyo pa ako. Wag na po nating isipin yun. Ang mahalaga po sa akin ngayon, okay na po kayo ni Renato. Ang totoo nga niya, Nay. Si Luisa po ang kumumbisi sa akin na kausapin kayo. Talaga ba? Naku, hindi ka naman pala talaga nagkamali ng babaeng pakakasalan, ano? Totoo po yan. Ang swerte niyo po, tita. Napakabait po ng anak niyo at napalaki niyo rin siya ng tama. Naku, totoo yan. Napakaswerte ko sa anak kong yan. Pero wag mo na akong tawaging tita. Nanay na lang din ang itawag mo sa akin. Pasasaan pa't magiging manugang din naman kita. Naku, Nay, wala pa po sa isip namin yan. Hindi pa nga po nagpo-propose tong si Renato. Ang totoo niya, Nay. Kaya rin ako nagpunta dito. Gusto ko po sana magpaalam. Magpaalam saan? Pakakasalan ko na po si Luisa pagbalik ko galing Australia. Hoy, Anak! ano bang sinasabi mo? Matagal ko nang gusto mag-propose sa'yo. Pero gusto ko kapag ginawa ko yun, sa harap mismo ng nanay ko. Kaya eto, hawak ang singsing na to. Luluhod ako sa harapan mo. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Luisa, pumapayag ka ba na pakasalan ako? Pumayag ka na! Sige na, Luisa! Oo naman. Pumapayag ako na magpakasal sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. O tama na yung kaswitan nyo. Baka lumamig tong iniluto ko. Basta ha, bigyan nyo ako agad ng apo. Apo ka agad, Nay. Ilan po ba ang gusto nyo, Nay? Hoy, kumalma ka nga. Bakit? Doon din naman tayo pupunta. Ay nako, tama na nga yan. Kumain na tayo. Basta gusto ko, maganda ako sa kasal ninyo. Naku, tamang-tama, Nay. Magaling na makeup artist yung kaibigan ko. Sigurado ako na magiging maganda kayo sa araw ng kasal namin at magmumukha kayong dalaga. Talaga ba? Opo! Napakasaya ng araw na to. At hindi na rin ako makapaghintay na ikasal kayo mga anak. Papadudot yun na yata ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pakiramdam ko ay lumilipad ako sa alapaap sa sobrang saya ng araw na yon. Pumayag na si nanay na magpakasal kami pero dahil ipinangako ko kay nanay na pagtatapusin ko muna sa pag-aaral ang mga kapatid ko, ay bumalik po ako sa Australia at pinagpatuloy ang aking trabaho doon. Makalipas lamang ang ilang linggo matapos ng proposal ko ay lumipad ulit ako para muling makipagsapalaran sa Australia. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nawala ang pagiging close
ni Nanay at Luisa sa isa't isa. 2 o 3 beses sa isang linggong bumisita si Luisa sa bahay namin kasama ang anak niya. Minsan pa nga ay nakikita kong magkasama sila noon habang ka-video call ko si Nanay. Amo na nga ang itinuring ni Nanay sa anak ni Luisa. Hindi ko lubos maisip na kahit napakarami naming pinagdaanan, sa huli ay kami pa rin ang pagtatagpuin ng tadhana. Nakakatuwa lang isipin na may pag-asa pa pala akong maging masaya sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay ko, Papa Dudut. Ngayon nga ay may anak na kami at may sarili na ring bahay dito sa Cavite. Naisipan kong magtayo ng sariling bakery since mahilig din akong mag-bake noong nasa Australia pa ako. Nagtayo na rin ako ng sarili kong tindahan at kayo lang ang pinapakinggan namin sa bakery. Naging libangan ko na rin po ang Barangay Love Stories simula nang makapag-decide akong dito na sa Pilipinas mag for good. Sa tuwing napapakinggan ko ang inyong programa sa radyo ay napapawi ang pagkainip ko sa pagbabantay sa aking negosyo. Kaya talagang hindi katakatakang number 1 kayo sa buong bansa dahil sa mga magagandang kwento ng buhay na ibinabahagi ninyo sa amin. More power sa programa ninyo, Papa Dudut. Naway marami pa kaming mapakinggang magagandang kwento mula sa inyo sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Renato. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.